Treasure Hunting Weekend, ito yung pangatlong area na aming i-detect ngayon sa araw na ito. At malapit nang magtakip silim. At dito ang area na sinusurvey ni Magneto Man. Itong likuran ng bato na ito. Meron daw nakita dito itong naglinis na isang bato na naman na katulad nung isang araw, bantilis. At nilagay dyan sa itaas. Kaya sino ba namang maglalagay pa dyan ng bato nasa itaas na yan. Kaya yun ang aming i-detect sa ngayon. Okay, matutulis kasi ang bato na ito kaya mahirap akyatin. Kapag na-slide ka dito, siguradong may sugat ka. Ito yung mga bato na tinatawag na igang. Merong mga maliliit na chambers. Kasama ko ang Invisible Man. Si Pendulum nandun sa unahan, naghahanap din, nagsusurvey ng malaking area kasi ito. Ang mahirap kapag walang mga marka, walang tinatawag na marker or signs. Itong signs pwedeng meron, pero yung marka talaga, yung marker ay wala. Ang tanging marker dito ay itong natural shape rock na kakaiba ang mga hugis na malalaki at mga chambers. So sa ganitong lugar ang magdepend tayo sa ating gamit. Katulad ng pendulum at dowsing at ng locator. Kung saan magturo na banda, doon tayo mag-detect. Ito lang yung gamit diyan ng mga locator kapag walang mga sign. Kaya nga lang, kapag missing yung isang sign, dapat kasi tatlo yan. Ito may history to o na ay history meron. Kasi meron ngang nagkampo na Hapon dyan noong World War II. So merong history. Ngayon, wala siyang marka. So missing yung isa, yung marka, yung signs of treasure. Pero meron siyang detection. Okay, at wala siyang live pointer. Walang kasamang matanda na nagsabi na dyan. So, missing yung tatlo. Dalawa. Yung dalawa lang ang present. Itong detection at history. Okay, wala yung sign at live pointer. Apat pala. Apat na pamantayan, apat ang dapat nariyan sa lugar para sabihin natin na pwede tayong maghukay. Okay, una, history. Pangalawa, dapat merong live pointer, merong nagkwento. Kahit na hindi na makasama siya diyan, basta tinuro niya ang lugar. So, live pointer na yun. Pangatlo ay meron talagang visible na marka. Marka na gawa ng tao, hindi ng kalikasan. Or kung wala, merong shape rock, merong visible shape rock katulad ng mga pagong, ganyan, mga hayop na itsura. And then pang-apat is detection. Okay, so dito sa detection namin ay merong detection pero mahina. Yun ang palatandaan na hindi siya metallic, siya minerals lang. Ang narito sa lugar ay minerals. Mahina ang hatak sa mga gamit. Ang ikot ng locator mahina, ang dowsing mahina, pendulum mahina, chop 1 mahina. Kaya yan ang pag-evaluate nyo mga katiyats. Kapag mahina, lalo na kapag walang marka, walang visible signs na man-made, ay wag nyo na sigurong hukayin kasi wala talaga yan. Okay, pero kapag meron talagang marka na man-made, naka-engrave,
Merong arrow na nagtuturo, and then pag detect nyo ay meron ding detection. Okay na yan. Yan ang time para hukayin yan. Okay, ngayon so tapos na kami ni Invisible Man. Amin ngayon puntahan sa bandang likuran si Magneto Man. Shout out nga pala sa lahat ng ating mga ka-TH ngayon. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga uploads. Ang ating mga shoutout ay bandang hulihan na ng video kasi nakakaabala, sabi ng ating mga ka-TH. Nasa bandang huli na lang yan, sir. Okay, kaya inilipat natin ang ating shoutout portion. Okay, so ikot kami ngayon. Mag alas 6 na. Madilim na ito mga ka-TH. Andun si Dapindulo mo. Ayan. Mahirap talaga maghanap ng detection, mag-survey kapag walang marka. Walang visible marker or monument. Monument yung mga bato na malalaki na hinugis. Sadyang hinugis, shape rock, man-made. Kung makakita kayo ng man-made yan, example, pato. Bato na hugis pato, malaki, duck. Ganyan, kasi ang pato ay ginagamit din yan, ang duck. Ang very common ay turtles, snake, lizard, ganyan mga very common na bato, frog, palaka din. Okay, so hindi lahat ng lugar na puntahan natin or puntahan nyo ay meron. Tulad nito, sariling exploration namin, talagang wala bang nag-explore dyan. Kami lang at kami ang nagpalinis niyan kami. Ayan, para mapasok namin yung mga ahas para magtakbuhan. Meron kasing mga natural shape rock na napakalaki. At mga maliliit na kuweba ang lugar na ito. Ayan o. Sa likod niya, nandun ang Magneto. The Magneto Man. Sinasama namin to kasi isang treasure hunter ito na solo. Parang lone wolf. Parang yung nag-iisang lobo, treasure hunter, the lone wolf. Kaya isanama namin, meron din siyang gamit na ginagamitan ng napakalaking magnet at dalawang rods na kinakabit sa magnet. Kaya tinatawag ko na the Magneto Man. Minsan lang nakikita nyo ang ganyang gamit na manual na ang source of energy is magnet. Kaya sinama namin, baka siya yung swerte. Ganyan naman talaga yan. Pag marami, may tsansa. Malaki ang tsansa kapag marami. Marami kayo na naghanap at nag-analyze. 6 PM na ang ating oras ngayon. Ayan si Magneto Man. Yan yung nakakabit dyan ang wire sa magnet at sa apat na rods. Parang dowsing din siya pero meron siyang power na magnet. Okay, parang kung saan magturo, doon puntahan. Ito ay pwedeng masabi natin natural shape rock. Parang siya, itong front ng barko. Ayan, at sa itaas ay merong parang lalagyan. Dito ay nagturo pa itaas ang gamit ni Magneto. Yang dyan, merong sucker deposit dyan. Pwedeng may isinuksok lang doon sa ibabaw. Okay, so tapusin lang natin to kay Magneto Find. Ito yung
hanap ni Magneto sa buong araw. Ito yung na-detect niya. Okay, so nagturo pa itaas. Nagtuturo pa itaas ang gamit niya. Ito yung maganda sa itong gamit niya kasi pwedeng magturo pa itaas. Ang dowsing kasi ay tinuturo palagi ang ground. Ayan. So itaas nga. Hindi na makikita yung rods kasi madilim na. 6 PM na ngayon. Ayan, so meron dyan. Akyatin niya yan. Akyatin natin yan. Tingnan natin anong meron. Siguro noong unang panahon may marka pa itong bato. At baka sa tagal ng ulan at bagyo baka nasira na. Kasi limestone rock. Ang ganyan, medyo may kalambutan ang bato na ito. Kapag mga bato na ganito mga katiyats, kahit wala kayong detector at kapag nagduda kayo na parang semento ang surface, pukpukin nyo ng maso. Kaya dala-dala kayo ng maliit na maso. Yung pinakamaliit, malaki kunti sa martilyo. Yun ang pangpukpok. Hampasin nyo ng malakas. Kasi nabubutas yan pag patch na semento lamang. Yun ang technique ng isang Amerikanong treasure hunter. Nagkakilala ng father ko. So sa buong buhay niya, lahat ng bato na sa isip niya may laman, talagang hinahampas niya ng kanyang maso. Sa swerte niya naman, isang araw ay nakatagpo talaga siya ng treasure inside the rock. Dahil lang sa maso. Yun ang, kaya palagi kong ina-advise na magdala kayo ng maliit na maso kapag aakyat kayo sa bundok. Kaya nandun na si Magneto, sinisilip niya. Meron daw parang itong hollow rock na tunog. Yung dyan, no? Ayan. Ibang tunog ng bato. Parang hollow. Ayan, no? Kaya pwedeng sucker deposit lang yan. Maliliit lang na sinuksok lang dyan, and then pinatungan ng bato or binuhusan ng kunting semento para hindi makikita ng mata ng tao. At kung napansin niyo mga katiyats, ay hindi niyo makikitang maghukay agad kami. Kasi survey pa ang ginagawa namin. Sinusurvey pa lang kung merong malakas na detection na pwedeng sabihin metallic or treasure. Okay, kasi lahat ng area, kapag nag-detect kayo using pendulum at saka dowsing, meron talagang detection ang mga minerals. Pero mahalata mo yan kasi kakaiba ang hatak ng totoong metal. Yung metal na matagal na lata na, rusted. Yun, talagang bigla at medyo malakas ang hatak talaga. Mahalata mo. Sa katagalan nyo na gamit ng dowsing nyo ay malalaman nyo na rin kung metal or minerals lang ang na-detect nyo. Okay, so kudos to the Magneto Man sa kanyang unang video na picture natin siya. Okay, at madilim na kaya kami ay paalis na. So siguro by next week baka balikan nila ito ng mga kasama ko, kasama yung kanilang taga-hukay, Hokkaido. Alright, bago tayo magtapos, shout out tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay. Shout out kay Glenn Mario, Kawan Heart TV, kay John
Marcalanda, kay Explore 11 Aris Albay, kay Miljan Dinuga, Kawan Heart, shoutout kay Binjo Mariano, kay Nicole Ibaldes, kay Nicanor Angel, shoutout kay Misael Pakarat, Misael Pakarat, kay user SG5, Witchy Star, kay Jumar Francia, Dennis Mordino, user KB7 Nancy Dalit, shoutout din kay user UH2 Rudel Carduna Obligado, kay user FM1 Robert Cabunilas, J Lord Raful, LGB Misor Turio Bulsao 0196 Jenna Baktalan, and lastly shoutout kina Edelberto Umbak, user BX7, kay Rich Jean Sanchez, kay Ahmad Lataw, Abner 105, user PY9, kay Jubilon Ipili, at kay user JN5, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ay magtapos. See you on our next episode dito lamang sa ating channel. Paalam!